Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, bukod sa clutch sliding na itong sasakyan niya, lubog pa itong clutch pedal pag inapakan mo. Kailangan mo pa siyang bombahin para maikambyo mo itong sasakyan niya. Matagal na rin daw nararamdaman ni customer itong ganitong problema ng sasakyan niya nung humihina na itong hatak. Ang ibig kong sabihin yung parang sliding na daw yung takbo niya. Tapos itong clutch pedal niya, di bomba na rin. Parang nagsabay-sabay na nga yung problema eh. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, unang kakalasin ko muna itong clutch master niya. Niluwagan ko na yung fitting gamit yung open wrench sa number 10. Medyo masikip yung position dun mga boss ano. Tapos balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Kakalasin ko naman itong door step panel niya, pati itong kumukover dito sa mga pedal. Kailangan kasi matanggal yan mga boss para mas madali kang makapagtrabaho pag may gagalawin ka dito sa mga pedal mo. Gagamit ka lang naman dyan ng backsense sa number 10. Kontrahan kasi mga boss kaya dalawang tools yung gagamitin mo. Tapos Phillips screw para matanggal mo itong nagko-cover dito sa clutch pedal mo. Sundan mo lang naman itong video mga boss, magagawa mo na yan eh. Pag wala na itong cover, unahin mong tanggalin yung clip spring niyan dito sa pin ng clutch pedal. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Ayan yung clip spring niya. Ayan yung naka-lock dito sa pin ng clutch pedal mo. Ayan, tatanggalin ko naman ngayon mga boss itong pin niya. Ayan naman yung pin, yung tinanggal ko. Yan kasi nagduduktong dito sa clutch pedal at ng push rod ng clutch master mo. Ito naman yung return spring niya. At dahil nga sa ang gusto ni customer, palitan ko na lang ito ng clutch master assembly. Pati itong clip spring nang naglalak dito sa pin ng brake master, kailangan matanggal ko yan mga boss, pati itong pin. Kasi nga, kailangan kong hilahin itong hydroback niya para maluwag kong matanggal itong clutch master assembly. Dahil nga sa naiipit nitong hydroback itong clutch master assembly mga boss. Dito naman na ako ngayon sa pagtanggal ng clutch master assembly. Gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 12. Tatanggalin ko yung dalawang nut dito sa clutch master assembly. Ayan mga boss, kung nakikita nyo yung ginamitan ko ng impact wrench. Natanggal ko na yung isang nut, diba? Ito naman yung pangalawang nut na tatanggalin ko. Ayan mga boss. At para maibuka ko itong hydroback para hindi sasagabal dito sa clutch master assembly pag tinanggal ko yung mga nut dito sa hydroback, yung apat na nut dyan na number 12 mga boss, tatanggalin ko yan gamit itong impact wrench ko. Kung wala naman kayong impact wrench mga boss, pwede nyo namang i-manual yung paggawa nyo ng sasakyan nyo kung kayo ang magdi-DIY. Gamit ka rin dyan ng socket wrench sa number 12. Tapos extension tsaka ratchet. Ganun lang. O dito na ako ngayon mga boss sa fitting or fluid line nitong clutch master assembly. Gumamit ako dyan ng open wrench sa number 10 para tuluyan ko nung matanggal itong fluid line ng clutch master assembly. Pag natanggal nyo na yan mga boss, ang gagawin nyo naman, hilahin nyo itong hydroback dahil natanggal nyo na nga yung apat na nut yan, madali nyo na lang yan mahihila. Para itong naiipit na clutch master assembly nyo, madali nyo siyang matatanggal. Ayan mga boss, kanya lang naman ang gagawin dyan para matanggal nyong maluwag itong clutch master assembly nyo. Dahil nga sa naiipit yan nitong hydroback nyo. O diba, tanggal na itong clutch master assembly. Ito na ngayon mga boss yung bagong clutch master assembly na binili ni customer. Sa paglagay niyan mga boss, same procedure lang naman. Kung paano nyo tinanggal itong clutch master assembly nyo na luma, dito naman sa bago, pag ibinalik nyo, gayahin nyo lang din yung forma ng pagkabit nyo. Siyempre dahan-dahanin nyo para sigurado kayong maisentro nyo yung pinaka-push rod nitong clutch master assembly nyo sa clutch pedal nya. Sisilipin nyo rin mga boss kung sakaling ikakabit nyo na itong clutch master assembly nyo. Hindi ko na naipakita sa inyo na sinisilip-silip ko yan na dapat yung pinaka-push rod ng clutch master assembly nyo tumapat dito sa clutch pedal. Ayan mga boss oh. Pag tumapat na kasi dito sa clutch pedal mo, itong push rod niya, madali mo lang mailalagay itong pin. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, inilalagay ko na itong pin dito na dumuduktong dito sa clutch pedal at ng push rod ng clutch master mo. Pag nailagay mo na itong pin mga boss, pwede mo nang ilagay itong clip spring niya na maglalak dito sa pin ng clutch pedal mo para hindi siya mabunot. May butas itong pin mga boss, kaya itutusok mo lang itong clip spring. Pag okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut na number 12 dito sa clutch master assembly mo. Ipakapit mo muna yan ng kamay mo mga boss bago mo siya higpitan ng maayos para sigurado ka na hindi ka makakalustred. At sa paghigpit naman mga boss, dapat yung tamang higpit lang. Ako kasi kahit impact ang gamit ko, kontrolado ko yan. Tapos balik ka ulit dito sa clutch master assembly mo, dito sa fitting niya or dito sa fluid line, higpitan mo na ngayon ng maayos yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, medyo masikip lang yung position mga boss, pero makukuha nyo yan, tiyagain nyo lang.
para maikabit nyo ng maayos itong fitting dito sa clutch master assembly mo. At pag okay na yung mga boss, balik ulit ako ngayon sa loob ng sasakyan ni customer. Ang ilalagay ko naman dyan mga boss, yung mga nut dito sa hydrovac. Gaya ng dati mga boss, kapag inilagay mo itong mga nut dito sa hydrovac mo, para sigurado kang hindi ka makakalustrid, lalo na't ganito masikip, kamayin mo muna sa pagkabit ng nut bago mo gamitan yan ng impact wrench mo or bago mo i-final yung higpit. Tapos yung isang nut, dahil masikip ang position, minanual ko na lang yan sa paghigpit gamit yung box wrench sa number 12. At dahil okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong pin dito sa brake pedal at push rod ng hydrovac mo para magduktong sila mga boss. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong clip spring para mag-lock dito sa pin ng brake pedal mo nang sa ganun nga hindi siya mabunot. At syempre naman mga boss, huwag mong kalimutang ilagay dyan itong return spring ng clutch pedal mo para pag inapakan mo itong clutch pedal, babalik yan. Sa paglagay naman ng return spring mga boss, ikalawit mo lang yan dito sa clutch pedal mo. Ayan o, okay na siya. At dahil sa okay na yan mga boss, kailangan mo nang makakasama para mag-bleed dito sa bagong clutch master assembly mo kasi may hangin yan mga boss pero bago yun, sasalinan ko muna yan ng clutch fluid nya. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, syempre ilagay nyo dapat yung takip after nyo magsalin. At dahil okay na mga boss, ibibleed ko na yan. Gagamit ka dyan ngayon ng box wrench number 8. Ipapump yung clutch pedal, after ng ilang segundo ipapapirmis mo yun. Dapat nakadiin ka sa clutch pedal bago mo i-release yung fluid dito sa bleeder nya. At dahil nga sa nabomba na yan, ibibleed ko na yan, bubuksan ko itong bleeder nya o lumabas na yung fluid, tapos bomba ulit. Uulitin nyo lang naman yun mga boss hanggang sa yung clutch pedal nyo bumalik na yan sa normal. At madali nyo namang malaman mga boss dahil dito pa lang sa push rod makikita nyo gumagalaw na siya, bumubomba na tapos yung fluid na lumabas, okay na, buo na. Pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa bleeder mo. At para makita nyo mga boss, pasok ako dito sa loob ng sasakyan at tatapakan ko itong clutch pedal niya. Kung makikita nyo, okay na di ba? Bumabalik na siya pag inapakan mo, mabilis na bumalik, tapos normal na yung taas ng clutch pedal ni customer. Kumbaga bumalik na siya sa dati. Road test namin ito mga boss para sigurado. Tahimik pa makina no? Oo. Lambot ng clutch Lambot yan. Sabi nga yan Di ba pinapano to? Yung binibleed? Tapos na. Ba't ang lambot? Parang walang clutch. Baka hindi magbibitaw. Ay mo pakiramdam sir bago. Oo nga. Talay ka talaga sa luma. Matagal kasing hindi nagpalit ng pyesa si customer mga boss, kaya ang nangyari nanibago siya dito sa sasakyan niya. Pero ako naman ang gumamit, normal naman Ito nga mga boss okay na okay sa kanya yung takbo. Bukod doon mga boss binaba ko pa yung transmission nito, pero okay na siya ngayon. Muli maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!